Ready? At isa pong masaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Kaway-kaway po kung naririnig niyo po ako. Hallelujah. Praise the Lord. So, muli po, welcome natin ang bago natin kasama sa Kabagan Street Jail. Mapagpalang umaga sa inyo dyan at ikinagagalak po namin na makasama kayo sa umagang ito. So, tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon at bago tayo mag-aral sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin sandali. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ibinigay mo upang kami ulit ay ipagtagpo sa inyo upang makinig ng inyong salita, napakain ng aming spiritual na buhay, Panginoon, at patuloy na lumago sa aming pananampalataya. Dalangin po namin na inyong kasmusan ang aming puso at ang aming isipan upang malaya namin matanggap ang inyong hinanda namin sa bawat isa sa amin. Kaya mo, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap, siyang magturo sa amin sa umagang ito. In the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang bagong buhay kay Kristo. Meron na po tayong physical na buhay, pero kailangan natin itong new life in Christ o bagong buhay kay Kristo. Hindi po ito yung physical na ipapanganak ka muli, kundi ito ay ang pagiging isang bagong nilalang kay Kristo. Bagong buhay o kaya buhay na nakakapit sa ating Panginoon. Hallelujah. So, ano po ang mangyayari? Sa umaga dito ating malalaman, ano po ang mangyayari sa buhay? Ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao na nakaangkla o nakakapit sa Panginoon, ang buhay na may Kristo? At ano din ang sitwasyon ng buhay na wala kay Kristo? Uunahin natin basahin natin itong panawagan ng ating Panginoong Jesus doon sa Mateo chapter 11 verse 28. Sabi po niya sa Mateo sabi niya, lumapit kayo sa akin. Si Jesus mismo ang nagsasabi dito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ito po ay imbitasyon ng Panginoon sa lahat ng nahihirapan at nabibigatan, sa lahat ng may pasanin. At sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa versikulo po na ito, mga kapatid, makikita na natin dito ang rason kung bakit nag-iimbita ang Panginoon. Paki-flash it again. Huwag mo munang tanggalin, kapatid. Sabi niya, bakit nananawagan ang Panginoon? Ang Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang nilalang, sa lahat ng sangkatauhan sa buong mundo, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kasi alam niya na itong mundo na ating ginagalawan ay dito rin naghahari ang demonyo. Ito ay mundo ng kadiliman at puno ng kasamaan. Nakita natin na talagang kahit saan ka pumunta, imulat mo ang ating mga mata, nandyan yung hindi natin maikakaila na nakita natin ang kahirapan, ang kasamaan na umiiral. Nandyan yung mabigat nating sitwasyon at mga pasanin. Pero, sabi ng Panginoon, may solusyon pala. Sa lahat ng hirap, kabigatan at pasanin, mayroong solusyon. Sabi niya, ang Panginoong Hesus, ang solusyon sa lahat ng mga ito. Sabi niya, kapag po tayo ay lalapit sa Kanya, kapag po meron tayong Kristo sa ating buhay, pag lalapit tayo sa Kanya, iaangkla natin ang ating buhay sa Kanya, tayo sasampalataya sa Kanya, sabi niya dito, magkakaroon tayo ng solusyon, yung kapahingahan. So, paano ba tayo dito, sabi niya, paano ba tayo makakaroon ng Kristo sa buhay? Paano tayo magkakaroon ng Kristo sa buhay? Sa verse 29, sabi niya, sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. So makita natin dito mga kapatid na
sundin natin ang kanyang mga utos. Saan ang mga utos ng Panginoon? Saan natin mahahanapan yan? Sa Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. So, ang Biblia at ang Diyos ay iisa. Kaya ang utos ng Diyos ay nakasulat lahat. Nandyan lahat sa Biblia. Kaya nga ang meaning ng Bible ay basic instruction before leaving earth. Yan po ang mga utos ng Panginoon sa tao na kanyang inikha upang tayo ay patuloy na para magkaroon kung saan hindi nagkasala ang tao, nandyan, nai-enjoy natin ang kapahingahan. Pero bakit hindi natin natatamo ang tunay na kapahingahan o kapanatagan sa ating loob? Dahil po, nawalay ang tao sa Panginoon. Dahil sa kasalanan. Kaya nga po, ito nag-iimbita ang Panginoon siya mismo ang nagsasabi, ang si Jesus Cristo. Yan ang dahilan po bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Isinuho ng Panginoon ang kanyang anak upang kung sino man ang sasampalataya sa kanya, sila'y magbabalik loob sa Panginoon, ay magkakaroon sila ng kapanatagan, magkakaroon sila ng kapahingahan. Wala pong ibang solusyon. Kung makita natin sa Bible, kahit sa lumang tipan, pansamantala ginagamit nila ang pag-aalay ng animal, baka sakaling sila ay makatawag malinisan. Pero patuloy, hindi sila nabago, patuloy silang sumusuway sa Diyos. Kaya gumawa ang Panginoon ng solusyon na walang ibang solusyon kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya po siya ay bumaba, namatay siya para sa ating mga kasalanan kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero gumawa ang Panginoon ng paraan. Siya na po ang solusyon. Sabi niya doon, imbis na tayo ay tuluyang mamatay at masira at mapunta doon sa nagalagablag na apoy na kung saan dyan sana itatapon si demonyo, pero hindi niya ginawa ang impino para sa mga tao. Yan ay para sa demonyo. Pero sabi niya doon, at lahat ng sumusunod sa demonyo, doon ang bagsak nila. Pero nagpapasalamat tayo dahil kahit na tayo makasalanan, gumawa ang Panginoon ng paraan. Kung tayo ay sasampalataya, kikilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. Sasampalataya tayo sa Kanya, iangka natin ang ating buhay sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin? Lumapit talagang hahanapin natin ang Panginoon ng buong puso. Tatanggapin natin siya bilang Diyos, kikilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Iyan po, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Malawak itong kapahingahan. Itong buhay na may kapahingahan na sinasabi dito, kung babalikan natin yung verse 29, ang buhay na may kapahingahan, ibig sabihin, nandyan yung kagalakan. Dito sa mundo, wala kang pansamantala, panandalian lang yung mga kagalakan. Pwedeng tumatawa tayo, pwedeng masaya tayo, pero mamaya pag wala na yung mga kaibigan natin, nawala na yung mga bagay-bagay sa atin, malungkot tayo ulit. Pero itong kagalakan ay galing nandyan sa puso mo. Pag si Jesus ang nasa inyong puso, yan yung tunay na may kagalakan na kahit wala kang pera, may pinagdadaanan ka, nandyan pa rin yung masaya ka. Dahil hindi na yung mga bagay-bagay dito sa mundo ang nagpapasaya sa inyo, kundi alam mo na ikaw ay may Diyos sa buhay mo. Ang buhay na kapahingahan na sinasabi ng ating Panginoon, hindi lang buhay na may kagalakan, buhay na may kapayapaan, na ibig sabihin may kapanatagan sa loob. Marami ang dahilan kung bakit hindi wala tayong kapanatagan sa ating kalooban. Isa doon yung kasalanan. Ano ba itong buhay na may kapahingahan? Hindi lang yung kapayapaan. Buhay na may kaligtasan.
Jesus, control na ang lahat. Kahit makapangyarihan ang demonyo. Pero pag si Jesus ay nasa inyo, mas makapangyarihan ang Panginoon. At siya ay makapangyarihan ang kaya niyang protektahan ka. Kaya itong buhay na sinasabi ng Panginoon na buhay kay Kristo, na may kapahingahan, ito rin ay protection. Buhay, hindi na protection, buhay na may kapatawaran. Yan ang malaking problema ng mundo. Ang kasalanan. Paano natin pakikitin ang kasalanan? Paano masusolusyonan ang kasalanan? Kapag po si Jesus ay nasa ating puso. Kasi kung si Jesus ay nasa ating puso, may iwasan natin ang kasalanan. Alam natin na ang kasalanan ay hindi pala kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ano ang kasalanan? Yung pagsusuway sa utos ng Panginoon. Sa atin, sa Bukino, ang tawag sa pagsusuway sa pag may inabag ka, pwede kang tawagin criminal o kaya pero pag sa Panginoon, kapag sa Panginoon tayo, yung utos niya ang ating inabag, ang tawag sa atin na kasalanan. Pag gumagawa tayo doon sa hindi kalooban ng Panginoon, dinalabag natin ang utos ng Panginoon. Ang paglalabag sa utos ng Panginoon ay paggawa ng kasalanan. So, ayaw ito ng Panginoon. Kaya, maganda kung makikilala natin ang Panginoon, madalaman natin ang kanyang utos, maiiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Ano ba ito ang kapahingahan na sinasabi ng Panginoon? Itong buhay na may kapahingahan, ito yung buhay na yung sabi na doon na bagong buhay. Hindi ibig sabihin ipapanganak ka, literally, pero magkakaroon ka ng bagong buhay. Yan yung sinasabi na na born again. Buhay na na kay Kristo. At maganda ito, dapat ito ang piliin natin klase na ating buhay na magkakaroon tayo. Kasi ang buhay na wala kay Kristo, nauna yung buhay na may Kristo, di ba? Ang buhay na meron kang Kristo, ay sabi na doon, may buhay, ay buhay na may kapahingahan. Pero, ang buhay na wala kay Kristo, ito sabi na doon sa verse 29, ang buhay na wala kay Kristo, ay buhay na puno na, ang buhay ay nabubuhay patay sa kasalanan. You may remove the voices. Ay, ang buhay na wala kay Kristo, sabi niya dito, ay buhay na. Parang nabubuhay ka, pero buhay ka na patay. Dahil patay tayo sa kasalanan. Kaya nakakatakot po ang buhay na wala kay Kristo. Dahil nabubuhay ka, pero patay ka sa kasalanan. Dahil hiwalay ka sa Diyos. Ano ba ang itsura ng buhay na wala kay Kristo? Walang kapayapaan, nabanggit kanina. Walang kapayapaan sa puso at sa kaluluwa. Natutulog ka pero hindi ka makatulog. Walang saysay at walang direksyon ang buhay nang wala kay Kristo. Ano pa? Nandyan yung nalilito tayo. Napukonfuse tayo. Ang buhay na wala kay Kristo, halagang litong-lito. Nagbabalisa. Dito sa mundo, talagang hindi natin yan magkakapila. Puno ng kabalisahan. Puno ng pangamba. Yan ang itsura ng buhay na wala ang Kristo sa ating puso at sa ating buhay. Puno ng pangamba. At ano ba? Nandiyan yung panlalamang sa kapwa. Kapag ka po hindi kayo lalapit sa Panginoon, yan ang
sirain, patayin, nakawin ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Yan ang trabaho ng Panginoon. Kontra siya lahat sa Diyos at sa lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng kalooban ng Panginoon. Kaya kung ang buhay natin, kung tayo ay hindi nakasuko sa Panginoon, wala, tayo ay biktima. Malayang sirain ang demonyo o ay patayin. Kaya ang tawag doon sa mga tao na wala sa Diyos, sabi niya, dead man walking. Naglalakad ka pero parang yung sumbi. Dead man walking. We are talagang bihag tayo ng demonyo. At ang pinakamasakla, ang buhay na wala kay Kristo ay buhay na patungo sa kapahamakan. Ang impyerno, kung ang langit ay buhay na walang hanggan, ang impyerno naman ay buhay na walang hanggang kapahamakan. Distraction. At ito ang nakakalungkot. Life apart from Christ is living to distraction. Ang buhay na hiwalay sa Diyos, wala tayong relasyon sa Panginoon. Hindi nakasuko ang ating buhay sa Panginoon. Patungo tayo sa distraction. We are going to the dead end. At ang finality yun, hindi lang dead end, kundi judgment. At tuluyang, kung hindi pa tayo magbabago, hindi lang mauhusgahan, kundi talagang eternal death. Kaya po ito, nag-iimbita ang Panginoon, maalat tayo kasi kahit na anong nangyari sa ating buhay, kahit na naiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, lumayo tayo sa Diyos, nagawa natin ang anuman, hindi ka nais-nais, kahit anumang sitwasyon tayo, sabi na dito, andito ang Panginoon na nagsasabi, come unto me, lumapit kayo sa akin. Sa umagang ito, nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa akin. Sabi na, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapanginahan. Si Jesus ang solusyon sa lahat ng problema sa buhay. Sa anumang sitwasyon, kahit sa pagbabago, sa kapayapaan, gusto natin ang kapayapaan. Walang ibang solusyon. Ang Panginoong Jesus lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso at sa ating kaluluwa. Kapayapaan sa ating kapwa. Kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan sa lahat. Kaya tayo ay tinatawagan ng Panginoon. At sabi niya, sundin natin ang utos niya. Kaya mapalad tayo dahil nalalaman natin ang utos ng Panginoon. At kung talagang saseryosin natin ito, kung talagang gagawin natin ito ng buong puso, mga kapatid, hinihigay ko ang bawat isa. Alam ko lahat tayo gusto natin na magkaroon ng buhay na puno ng pag-asa, puno ng kapayapaan, puno ng kaganahan, buhay na may kaligtasan, na alam mo na kahit anong mangyari, hindi ka natatakot dahil alam mo na may Diyos na tutulong sa iyo. Sa Kanya natin natatagpuan ang magandang kinabukasan. Kapag seryoso tayo na hahanapin ang Diyos at talagang kikilalanin natin siya bilang Diyos na tagapagligtas. Hindi lang sa ngayon, kundi araw-araw natin isusurrender ang ating buhay sa Kanya. Alam niyo ang gagawin niya? Babaguhin niya. Babaguhin niya ang ating buhay. Hindi lang yun, kundi sasamahan ka niya. Habang nabubuhay ka dito sa mundo, sasamahan ka niya. Makapangyarihan ang Diyos. At hindi ka niya pababayaan. Sabihin mo sa katabi mo, makapangyarihan ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan.
seryoso tayo na hanapin at talagang kikilalanin natin siya upang tayo ay kanyang tutulungan. Alam niyo, kung nakikita ng Panginoon talagang seryoso ka, gagawa siya ng paraan. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya plano na dyan lang kayo mga kapatid. May magandang buhay na ihinahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May magandang kinabukasan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung bakit nangyayari itong mga kalagayan natin ngayon, dahil hindi natin kilala ang Panginoon, kaya sinisira tayo ng demonyo. Pero nagpapasalamat tayo dahil hindi natatapos doon na ngayon na ngayon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Anak, hindi yan. May mas magandang plano ako sa inyo. Plano niya na bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya inaanihan niya ang bawat isa sa atin na lumapit sa Kanya. Tawagin natin siya. Manampalataya tayo sa Kanya ng buong puso. Buong puso mga. Hindi lang parang diskarte lang. Kundi buong puso. Sabi niya sa John 14 verse 6 to 7. John 14 verse 6 to 7. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." So si Jesus mismo ang nagsasabi dito na siya ang katotohanan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong ibang makakarating sa langit. I'm sure lahat tayo gusto natin na makarating, na makasama ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian, na talagang wala nang paghihirap doon. Ang daan lamang ay ang kanyang anak na kanyang isinulog dito sa lupa. Siya ang daan. Siya ang katotohanan, naghanap ka ng direksyon sa buhay, naghanap ka paano ka maligtas, paano mo makikilala ang Panginoon. Si Jesus lamang po. Siya ang katotohanan. Walang kung diba, pwede sabihin natin, hindi ako nag-aral. Ang importante, willing ka na tanggapin siya. Gagawa siya ng paraan para makikilala mo siya. Makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang ipakilala ang kanyang sarili sa pamamaraan na maintindihan natin. Hindi lang niya ipapakilala, tutulungan niya tayo para matanggap natin yung buhay na para mabago ang ating buhay. At magkaroon tayo ng bagong kinabukasan. Kaya mga kapatid, buksan na natin ang ating puso. Isunod na natin ang ating puso. Tanggapin natin siya. At siya ay naghihintay. Pagtatanggapin natin siya, siya ay papasok sa ating puso at sasamahan niya tayo. Gusto natin sigurado ang ating kaligtasan, sigurado natin ang buhay natin, tanggapin natin ang ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na tayo ay manalangin at sundin niyo itong panalangin bilang personal na panalangin niyo. May mga kuha ang Panginoon bago tayo manalangin. Sabi na kung tatanggapin at sasampalataya tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng karapatan maging anak niya. Ako may karapatan kang maging anak ng Panginoon. Ano man ang hihilingin mo, nandiyan ang Panginoon. At tutulong sa iyo. Manalangin tayo at bilang pagtugon sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito at pagpapakita ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at ititaas ang ating kamay sa Panginoon bilang pagsuko at pag-welcome sa Kanya sa ating buhay. Sundin niyo itong panalangin bilang personal na panalangin mo sa Panginoon sa umagang ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan
na nagbabalik sa loob, nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat kong mga kasalanan. At linisin mula ulo hanggang talampakan. Itinatakwil ko si Satanas sa lahat ng kanyang gawa at sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Itinatakwil ko siya sa buhay ko. At aking kinikilala ang inyong ginawa na kahanga-hanga sa tuktok ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan, kagalingan, at katubusan. Panginoong Hesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Inaanyayahan kita na manahan sa aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray ako manalangin. Panginoon, napakinggan mo, nakikita mo, Panginoon, ang puso at pananampalataya ng bawat isa na inyong anak na nakikinig sa umaga ito. Dalangin namin ang patuloy na pagpuspos mo sa bawat isa. Punukin mo kami ng inyong banal na presensya. Upang tuluyang mawasak ang trabaho ng demonyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na nagagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Patuloy mong hawakan ang buhay ng bawat isa. Patuloy mong lukuban ang bawat isa. I-preserve mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito na nakiling ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong lahat ng papul at pasasalamat in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Ibalik po sa ating Praise the Lord. Walang po sa ating Panginoon, mga kapatid.